Natalo ang Lakers ngayon kontra sa Portland Trail Blazers. Tulad ng inaasahan natin, walang Luka, LeBron, Gabe Vincent, Kleber, Marcus Smart sa lineup. Kaya itong si Austin Reeves, DeAndre Ayton, Hachimura ang nag-lead sa game na yan. Kahit na back-to-back pa yung laro ng Lakers, si Reeves gumawa pa rin ng 41 points, 5 assists, 4 rebounds sa game na yan. Si Hachimura merong 16.6 rebounds, si Ayton merong 16 points, 8 rebounds din, not bad para sa dalawang to. Nag-ambag rin dyan itong si Dalton Knecht ng 16 points at 14 points kay Vanderbilt. Ang Lakers nag-commit ng maraming turnovers sa game na yan. Yan din kasi talaga yung nagiging problema nila. Sa defensive ends, lalo na sa second half, hindi na nila na-maintain ang intensity, yung mga second chance points, offensive rebounds ng Blazers at transition plays, yung nagbigay ng malaking epekto, lalo na nang makuha nila ang tempo sa game. Mas nakabawi sa offensive rebounds ang Portland na nagdomina sa Lakers sa ilalim. Naging mismatch kahit may DeAndre Ayton pa. Ang Blazers nakakuha dyan ng 19 offensive rebounds na dahilan talaga para makuha nila ang momentum sa game na yan. Isa sa nakikitang malaking problema ng Lakers sa laban na yan ang pagbaba ng shooting percentage, lalo na sa 3-point shot. Sa first half, meron silang 1 of 12 shooting attempt mula sa 3-point range. Samantalang ang Portland naman naging mas consistent sa mid to late part ng game at nagamit nila ang kahinaan sa perimeter shooting ng Lakers para makakuha ng lead. Kahit na sobrang ganda pa ng performance nitong si Austin Reeves, hindi naging sapat ang shooting support sa ibang part ng team para makabawi sa game. Ibig sabihin na wala ng suporta mula sa offensive load ang Lakers dahil wala rin talagang aasahan. Walang Luka, Smart, Vincent at LeBron, pero di na rin masama dahil nakita nga raw ang pagiging effective nitong si Reeves na mag-handle sa Lakers at makuha ang team chemistry kahit walang Luka, LeBron. Siya ang may major role dyan, pero nagampanan naman talaga ng maayos yan ni Reeves. Talo nga lang dahil sa injury, absence ng players at fatigue. Dahil sa back-to-back game ang Lakers sa bench rotation hindi gano'n naging productive. Ang Blazers nakakuha ng magandang contribution mula sa kanilang mga role players, reserves na nag-step up sa crucial moments. Sa madaling salita, natalo ang Lakers dahil sa kombinasyon ng kulang sa roster, pagod, mahina sa shooting, lalo na sa 3-point range, maraming turnover, defensive lapse at hindi sapat yung bench production. Gumawa sila ng 7 of 27 at 25.9% sa 3 points. Sobrang layo sa unang laban nila kontra Sacramento. Nag-commit sila ng maraming turnovers mula sa 25 turnovers sa game, kaya nanguna talaga sa laban na yan ang Portland dahil na rin sa mga big man ng mga to at core support. Hindi naman talaga inaasahan ang Lakers na makakapagbigay dyan ng malaking production sa numbers kahit nasa home court pa sila. Dahil nga sa kakulangan ng mga to sa core at role players, hindi inaasahan yung panalo dyan dahil tinitignan dyan kung ano yung magiging takbo ng Lakers habang walang LeBron at Luka. At kung kaya ngang i-handle ni Reeves yung ganitong klase ng senaryo sa Lakers, lalo walang core na kasama, at kung gaano nga raw defensively si Ayton at Larabia, Hachimura at Bando magiging effective yung mga yan pagdating sa depensa. And kita naman sa laro na yan na kahit talo, maganda ang offensive output at naging competitive ang Lakers early. Ang Blazers ang nagdigta nga lang ng bahaging laro matapos ang halftime. Sa analysis, ang Lakers run out of gas. Ibig sabihin kinapos talaga yung mga to. Hindi nila na-sustain ng maayos ang rhythm at energy, lalo na pagpasok ng third at fourth dahil nga sa kakulangan ng mga core.